Magandang araw po sa aking mga minamahal na kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ating mga kapatid na Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my vlog. Narito na naman po tayo muli para sumagot sa ating mga katanungan. Pero bago yan, sa mga hindi pa nag-subscribe, pwede po bang pakiclick muna ang ating subscribe button na makikita po sa ibaba, okay? Para sa mga nanonood ng vlog natin ngayon, ang talakayan natin ngayon ay tungkol sa PhilHealth contribution. Yes, PhilHealth contribution. Napakagandang topic niyan. Pag-usapan natin ngayon yan. Ito ang aking opinion. Sa mga kababayan natin na may contribution sa PhilHealth, naranasan nyo na ba or nagamit nyo na ba ang PhilHealth sa hospital? Sa pagkakaalam ko, meron tayong fixed monthly contribution sa PhilHealth. Ang tanong, pagdating sa deduction ng hospital bill, may mga limit or restrictions. For example, yung PhilHealth deduction nyo, usually limit lang yan sa 15,000 to 17,000 or baka meron deduction ng 20,000. Meron naman din exemption, depende sa sakit mo or sa hospital, total bill mo, meaning ang PhilHealth contribution mo na binabayaran mo, may limit pag gamitin mo na sa hospital. Depende pa sa sakit mo or sa total, depende sa total hospital bill mo. Ang opinion ko kasi, imagine mo, naguhulog tayo, no, ng buwan-buwan, no, para lang kasi yan ay nakalaan para sa ating mga sakit kung sakasakaling ma-hospital tayo. Ang problema, kapag na-hospital ka, na, ang idididak lang sa'yo, I think, how many percent lang, depende pa sa sakit mo. Ito lang din na makukuha mo. Ano? Kaya, parang ang hirap na umaasa ka, pag nagkasakit ka, meron kang magagamit. No? Pero hindi naman siya ganun kalaki talaga. No? Parang, bakit ganun? So, nakikita ko na hindi mo kagad siya, parang hindi mo siya mapagkakaano na pag nagkasakit ka, ito kagad ang gawin, di ba? Ang hirap, di ba? Ito naman po ang opinion lang. Pero ito naman po ang aking suggestion. Dapat, ang limit ng deduction ng PhilHealth pagdating sa ospital, dapat magkaroon sila ng fixed percentage kung magkano ang pwede i-deduction based sa total contribution mo. For example, sa SSS contribution mo, kapag nag-loan ka, pwede kang makakuha ng 30 to 40% ng total contribution mo. No, halimbawa, mayroon kang 100,000, makakuha ka ng 40,000, mga ganon. Sa pag-ibig, ang pwede mong malon, either housing or salary loan, no, is 80% based sa total contribution mo. Ang sa akin, dapat ang PhilHealth ganun din. Kung, let's say, pwede mong magamit 50 to 70% ng total contribution mo. Kahit magkano pa yung bill mo or kahit ano pa ang sakit mo, dapat may fixed percentage ng pwede mong magamit for deduction. At ito pa, once a year lang pwede magamit ang PhilHealth. Kung pabalik-balik ka sa ospital, once mo lang siya pwedeng magamit. Pero may nilabas na rin siguro yata sila ang bagong memorandum ng ang PhilHealth na pwede rin yata siya gamitin ulit. Di lang ako sure, alamin natin yan. Imagine mo, di ba? Dapat, katulad sila ng ang PhilHealth, katulad dapat ng SSS, no, ng pag-ibig, na
may ano talaga yung ano nila, yung percentage ng gamit. Kasi yun nga inaasahan natin. Kaya nga tayo naghuhulog lang kasi yung kalusugan natin, no? Na dapat yan yung parang ano na natin na kapag nagkasakit na tayo, pwede magamit natin sa buong pamilya yan. Kasi sakop na nila yan eh. Yun yung pinagtataka ko, ano. Alam mo, kung anong sakit mo, meron pati ano yan, meron pang kung ano yung sakit mo sa kabad na may sakit, yun lang yung abot ng contribution na ikakaltas nila. Totoo po yan. Halimbawa, hindi naman sa na ospital ka ngayon, no, nakalabas ka ngayong buwan. Other month, na ospital ka uli, hindi mo na ata pwede gamitin kasi nagamit mo na eh. Or baka kailangan mo uli maghulog kasi dapat, di ba, 1 year yan eh. Dapat matapos mo siguro yung 1 year mo na hulog bago muli magamit mo pwede. Di ba? Parang hirap, no? Kaya dapat suggestion lang naman, no? Kung sakasakali may maganda tayong paraan. Kung sa akin lang, yan na kasi yung inaasahan ng Pilipino, yung PhilHealth. Dapat kahit anong sakit, contribution din naman ng tao yan eh. Ibig sabihin, sa sarili ko rin pinaghahanda ako, diba? Sa pamilya ko, yung sakop ng covered ng pamilya ko, yun yung pwedeng masaklaw ng PhilHealth. Sa akin lang, up to 80%, no, na ano man ang sakit mo, anong uri ng sakit mo, ano man ang karamdaman mo, dapat isakop na doon sa contribution mo. Para meron ka namang hindi ka kinakabahan na kasi pag lumampas ka doon sa wala, hanggang dito lang kami talaga ang kaltas namin eh. Ito yung excess, babayaran mo ngayon yun. Paano kung tapos din tayo? Diba? Mahirap talaga yan. So, sa mga nais mag-comment, no, para makarating din sa PhilHealth na ano yung makakabuti, siguro ang PhilHealth naman, I'm sure na nag-iisip yan na para kung paano i-handle o i-cover ang papatupad ng PhilHealth. Pero sa akin lang naman ay suggestion na kung saan sana ang PhilHealth kasi yan yung pinaka natin sa kalusugan natin. Mas paitingin pa natin na mas malaki pa ang magamit nating mga magiging pasyente sa ospital, So, sa mga nais mag-comment yan, mag-comment po kayo. Pag-usapan natin to. So, hanggang dito na lang po muna. Hanggang sa muli, Robert agad. Tandaan, pag may tanong, sagot agad. Marami pong salamat. Ingat po lagi.